So, nandito po tayo sa Marks of a Disciple series. Nasa part 5 na po tayo. Kasi naman, ewan ko ba kung bakit talaga bang pag tag-ulan, may mga sipon-sipon tsaka ubo-ubo. Um, ang ating pag-aaralan po ngayong araw na to is A Disciple Lives with Integrity. Nung pandemic, ah, syempre nakakulong lang po kami dito. Tapos di ba nung pandemic parang ang daming mga hobby na nagka-come up. Parang yung iba nag-journal, yung iba nag-exercise. Kami ni Mama, ang favorite naming banding nung pandemic, pumunta sa favorite niyong pinupuntahan ngayon. Ano yon, tita? Yung Japan-Japan. Di ba? Nung time po na nag-pandemic, kaya kasi last week kami nila Ate Jo, nagstay kami dito nila Ate Jo, nagligpit-ligpit kami. Sabi ni Mama, ang dami kong gagawin, dami kong ligpitin, dadating sila lola ni Gami, kailangan malinis. Di sabi namin, sige pupunta kami dyan. Ano nangyari Ate Jo? Ilang pong tasa, plato ang nahugasan namin, nagkuha nga ako dito eh. Alam ko po yung mga nagja-Japan-Japan dyan, Tita Mercy, especially Tita Ime, Tita Adelfa. Familiar kayo sa mga ganitong mga tasa, yung mga galing talaga sa Japan. Ayan, sila mami di na kailangan. That po pala nagdala kayo ng mga tasa-tasa. Ayan yung mga hilig nila dito eh. Ayan yung mga ganito. Kasi ang gaganda talaga. Alam niyo, may nakita nga ako na parang isang kasalan, ang giveaways nila, yung iba-ibang tasa. 'Di ba? Ayan o, ito po mga to, ako talaga nagbibili nito. Yan ang hobby namin ni Mama nung pandemic. Tapos, ako, na mahilig mag-online selling, binebenta ko yung iba. Kasi ang gaganda po talaga ng quality. Kasi, kaya ko sinasabi yan, may papakita ko sa inyo. Alam nyo ba yung, okay. Ayaw. Ayun. Alam nyo ba to, mga taga-Japan, kayo po ito. Alam nyo po ba to, ang kintsugi. Alam nyo ba yon, Mami tsaka Tita Bebe? Kintsugi. Alam nyo po yan? Natsugi. Alam nyo po ito? Oh, yan. Perfect. Ito po, ang kapag ka nabasag ang isang ceramics, o yung mga ganito, ayoko itry ngayon kasi mahirap magligpit. Ang gagawin nila, ay pagtatagpi-tagpiin nila using yung gold. So instead na, 'di ba usually pag tayo nga si Mama nga ay kapag kami basag na yung tasa papatapon na lang, 'di ba? Sa ito po ang tinatawag na Japanese art of kintsugi. Kino-connect-connecta nila. Tapos ang i-emphasize pa nila doon, ang bibigyan nila ng emphasis is yung cracks. Ito yung mga example, nabasag siya. Yung iba, pinipaintingan pa nila, pinagdidikit-dikit nila, usually with gold accents. Kaya yung value niya, mas nagtataas. Ang translation po niya sa English is the act of golden joinery. Parang pinagsasama-sama mo using ang gold. Ito kasi, parang napakaganda nung example na to. Kasi hindi nila parang, hindi sila nagpe-pretend na sira. Kumbaga pinapaganda pa nila yung kasiraan ng isang bagay. Ine-enhance pa nila. Hindi nila usually kasi lalo ang kotse kapag magasgasan, anong gagawin mo? Papapinturahan mo, 'di ba? Kaya nga kapag bibili ka ng kotse, gusto mo yung paint na madaling mahanap yung kulay kasi kung may mangyari man, at least madali yung kulay niya. Pero ito pong kintsugi, the Japanese art of kintsugi, hindi po ganyan ang ginagawa nila. The repair will be visible. Yung pagkakagawa sa kanya, nandyan pa rin. Yung history, nandyan na, nabasag siya, pero mas gumanda siya. At somehow, ito pong bagong piece na ginawa nila, mas maganda, nagiging mas maganda kaysa noong una. So tayo pong lahat ay sabay-sabay magbasag mamaya. Hindi, joke lang. Hindi po. Ito po kasi ang naisip kong example, dahil dito natin nakikita ang isang parang pinapahalagan mo ang integridad ng isang bagay. Nabasag na eh. Anong gagawin mo? Alangang itapon mo talaga. Nagkamali ka eh. Ano ka? Patapon ka na? Diba? Sinner ka eh. Hindi ganun yun. So pag-usapan po natin ngayon ang integrity. Integrity, English. The quality or state of being complete or undivided. Ibig pong sabihin, ito ay related sa isang idea kung saan ito ay buo. Walang
hati-hati, buo siya. Pag-isipan natin, ilan po dito ang nag-engineering course nung mga kayo ay college? Dada, dito yun. Mama, o nga pala, mama, no? Pag, sa isang building po, sa isang tinatayong building, kapag ka ang isang engineer ay nagsabi na meron niyang structural integrity, anong ibig sabihin nun? Matibay. Di ba po? Kaya may mga testing center. Di ba? Ibig sabihin, yung structure ay buo. Walang, ano po, Dada? Ay, hindi ko. Matatag. Ayan, matatag. Kung ano yung nakikita mo sa labas ng building, yung loob niya, kaya niyang i-withstand yun. Yun ang structural integrity. Biblical integrity, ang ibig sabihin daw po, is an undivided life of faithfulness to God. Ibig sabihin, ang ating paniniwala, ang ating pananalita, ang ating mga choices, ang ating mga actions, ito ay naka-align sa sinasabi ng salita ng Diyos. So, ibig sabihin, ang integridad ay ang pagiging buo at tapat sa pinaniniwalaan ng isang Kristiyano. Dapat tugma ang iyong pananampalataya sa ginagawa mo, sa sinasabi mo, sa pinaniniwalaan mo. Yun ang biblical integrity. Hindi po ibig sabihin ng integrity ay meron kang iba-ibang version ng sarili mo. Let's say, nahahati ako, iba akong tao kapag ka ako ay nasa church during Sunday. Iba si Tita Adelfa pag naging principal na siya. iba si Jalaisa pag naging, uy, nandyan ka nga, kailangan ko makaisip ng something. May pressure. Hindi po ibig sabihin nito, nakita nyo ba sa definition ng integrity kung nasan dyan ang word na perfect? Wala. Hindi ibig sabihin ng integrity ay maging perfect ka. Hindi po yan ang requirements para magkaroon ka ng integrity. Ibig sabihin lang po yan, hindi ka divided. Isa kang buo, hindi ka divided. Hindi iba ang Christian version mo at ang sarili mo. Diba? Gets niyo po ba yung sinasabi ko? Pag narinig natin ang word na integrity, ang gandang description yan sa isang tao. Pag sinabi mo sa isang tao, uy, yung taong yan, ma-integridad yan. Parang isa yun sa mga description na gusto kong marinig sa sarili ko. Di ba? Kasi ibig sabihin, na paninindigan mo kung ano yung pinaniniwalaan mo. Hindi mo maiisip na, yan ay isang taong hindi nagkakamali. Di ba? Kapag may dinescribe kang isang kapag sinabi mo na si Tita Stella ay may integridad, ang una mong maiisip is meron siyang pinaninindigan. Hindi mo maiisip na hindi siya nagkakamali. Kasi that's the definition of perfect. Di ba? Sana perfect yung pinag-uusapan natin. Ang maiisip mo is, siya ang nagdedesisyon ng talagang pinag-iisipan. Ay, hindi naman perfect yung buhay niya, pero bakit ang ayos ng katayuan niya, ng values niya sa sarili niya? Dahil siya ay may integridad. Lalo po sa simbahan, alam nyo, madalas sinasabi natin to, hindi naman natin alam ang pinagdadaanan ng bawat isa. Diba? Hindi lang sa simbahan, kahit sa labas ng simbahan. Hindi natin alam. Kaya ang dali-daling mag-pretend na okay ka lang. Okay lang sabihin mo sa mga ka-office mate mo na every time na may blessings, oh, God bless, God is good, thank God, di ba? Lagi natin po yung parang yun yung ano natin eh. Sino ba yung nahalala ko dito? Si Tita Penny yata. Parang pag may sinabi ka sa kanyang mabuting bagay, bigla lang niya sasabihin, praise God. Si Tita Penny po ito, di ba? Parang, ay, Tita Penny, ang aga mo naman ngayon. Praise God. Laging ganun yung respond. Or si Tita Sally din, naalala ko, Tita Sally Arevalo. Bago kami magbababa ng phone, sasabihin niya, God bless. Parang bilang Kristiyano, trigger na natin to eh. Pero hindi po, mas malalim pa dun, yung kailangan natin gawin para magkaroon tayo ng integridad. Ang tanong ko lang sa ating lahat ngayon, gusto ba natin magkaroon ng integrity? Ang pagkakaroon ng integrity, hindi ito yung, kaya mahirap to para sa akin eh, kasi hindi dapat pwedeng pabago-bago yung isip mo. Di ba, Arjen, hindi naman pabago-bago yung isip ko? Si Jay ito nagre-react. Napakahirap. Lalo sa isang taong tulad ko, na magkaroon ng integridad dahil yung utak ko, laging ang gulo. Kaya ito si Arjen, ang favorite line niya sa akin, ikaw na bahala. Ikaw lang magdesisyon. Hindi nga ako makapagdesisyon. Ang hirap po talaga. Ironically,
ang mga taong tinatry magkaroon ng integrity, ay ito yung mga taong nagiging less honest sa sarili nila. Kasi hindi mo to magagawa nang basta lang magdesisyon ka na, magkakaroon ako ng integridad. Hindi po to ganito lang. Hindi ito katulad ng renewed mind na agad-agad. Hindi ito katulad ng pagiging loving na kaya mo agad ipakita yung true love mo. Hindi. This is hard work. This takes years of practice para magkaroon ka ng integridad. At para po sa mga nagbo-birthday ng pang ilang taon, tita? Sige. Sa 41. Sa mga taong 41, ito po, pwede nyo pang simulan. Hindi pa po huli ang lahat para mag-build ka ng years of practice. Ang pagiging doktor, nandyan ba yung tatay ni Dabi? Tsaka nanay niya. Ilang years para magkaroon sila ng practice. Di ba? Ito rin po ang integrity. At feeling ko, kaya ang ganda rin ng Art of Kintsugi. It's so beautiful na pag ang isang Kristiyano, oo, magkakamali ka. Oo, papalpak ka. Magkakasala ka. Pero, hindi yun yung katapusan mo. Hindi ka itatapon. Di ba? May pag-asa pa. The question is, hindi kung mababasag ka ba? Mababasag ba yung pagkatao mo? Kung hindi, anong gagawin mo kung pumalpak ka? Anong gagawin mo kung magkakasala ka? Itatago mo ba to? O lalagyan mo rin ng gold? Magpe-pretend ka ba na okay ka lang bilang Kristiyano kung alam mo nagkukulang na yung pananampalataya mo? O maghahanap ka ng paraan para manumbalik sa Diyos at magsimulang i-rebuild yung integridad na kinakailangan mo? Nagigets niyo po ba ako? Ngayong araw po na to, titingnan natin ang isang taong kilala ng lahat. Kilala niyo po ba to? Si Daniel. Si Daniel po ay isang taong napakagandang mag-represent ng ating pinag-uusapan ngayon. Punta po tayo sa Daniel chapter 1. Wait lang, bago natin basahin to. Sa panahon po na ito ang kailangan natin malaman. Dalawang kingdom. Hala, sorry, hindi ako nag-timer. Okay. May dalawang kingdom nung time ni Daniel, ang Jerusalem at ang Babylon. Gusto niyo basahin natin o ikukwento ko lang mabilis? Kukwento ko mabilis? Pakinggan niyo po, mabilis ako magkukwento ha. So sa Exodus, di ba, Genesis, anong susunod sa Genesis? Exodus. Sa time ng Exodus, ito ay nabihag ang mga tao ng Diyos, ang mga Israelites. Napunta sila sa Egypt, sa katigasan ng ulo nila, pero galing sa Egypt, niligtas din sila ng God. After silang iligtas ng God, anong tawag sa kanila? Israelites. Di ba? Itong Israelites na to, may pinangako ang Diyos na makakapasok kayo dito sa lupaing ipinangako ko, which is yung land of Canaan. That time. Hanggang sa dumami sila, ang naging sentro ng kanilang worship ay Jerusalem. Nakasunod po kayo? Very good. Mga 500 years na yung kwento ko na yun. So kung babasahin natin yon, nasa may Joshua na tayo. So Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua. Di ba? 5 book na. Naniniwala kayo? Magbasa po kayo ng Bible kasi baka fake news ako. Assignment yan, ha? So, okay. So Jerusalem, ito ang sentro ng worship ng mga tao ng Diyos, Israelites. Doon sila nagwo-worship. Doon ang temple. Doon sila nag-aalay ng lahat ng sacrifice. And then, katulad natin, ang Israelites ay mga pasaway. At ilang pong taon po pinagtiisan ng Diyos ang kanilang katigasan ng ulo. Dahil hindi lang po basta simpleng pagsuway ang ginagawa nila. Nag-aalay sila ng handog sa mga Diyos-Diyosan. Yun ang ginagawa nila, pinaka-karumal-dumal. At ano ang first commandment ng God nung time nila? Huwag kayong sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. At yung number 1 na yun agad yung sinuway nila. Di ba? Very good, no? So, dahil po sila ay matitigas ng ulo, anong ginawa ng God? Inalaw niya na masakop ng ibang bayan ang kanilang bayan. Dahil sa iba na sila talaga sumasama ng mga Diyos-Diyosan eh. At hindi po ito pagiging unjust or walang awa ng ating Diyos ha. Sa kabila ng lahat ng mercy, sa kabila ng lahat ng awa at compassion at lahat ng kagandahang loob ng Diyos na binigay sa kanila, pasaway pa rin sila. So, si Babylon, sinakop ngayon itong Jerusalem. Dahil nagiging powerful ang Babylon. Ayan po tayo sa Daniel chapter 1. Punta na tayo sa verse 1.
Nang ikatlong taon ng paghahari ni Haring Jehoiakim sa Juda, ang Jerusalem ay kinubkob ni Nebuchadnezzar na hari ng Babylonia. So yung Juda, ito po ay part ng Israel, nahati kasi sila sa dalawang kingdom. Yung Juda na lang yung natira dahil yung 10 na tribes ay wala na. Dalawa na lang na tribe yung natira, ito ay tinatawag na Juda. Sila na lang yung last man standing ng Israelites. At sinakop daw sila ng hari ng Babylonia na si Haring Nebuchadnezzar. Verse 2, basahin po natin ha. Pinahintulutan ng Panginoon na bihagin niya si Haring Jehoiakim at samsamin ang ilang kasangkapan sa templo. Lahat ng ito ay dinala ni Nebuchadnezzar sa lupain ng Babylonia at inilagay sa kabangyaman ng templo ng kanyang mga Diyos. So yung mga gamit nila, pinayagan ng God na yung gamit ng kanyang bayan ay ibigay sa mga Diyos-Diyosan ng taga-Babylonia. Nai-imagine niyo po ba? Verse 3. Inutos ng hari kay Aspenas, ang pinakamataas na opisyal ng palasyo, na pumili ng, basahin po natin itong maigi. So, may utos ang hari. Pumili ng ilang Israelitang kabilang sa angkan ng mga hari at ilan sa angkan ng mga maharlika. Saan daw galing? Angkan ng mga hari at yung iba ay sa angkan ng maharlika. Hindi lang po to basta-basta. Kung may makita kang bata, papuntahin mo. Hindi. May requirements. Galing sa angkan ng hari at maharlika. Ang pipiliin nila ay mga kabataan na una, walang kapansanan. Next, makikisig. Ano ibig sabihin ng makikisig? Poging-pogi, di ba? Matatalino. Madaling turuan. Naku, Jay, hindi ka talaga pwede dito. Ay, sorry. May malawak na pang-una... Wala talaga! Joke lang. May malawak na pang-unawa at karapat dapat maglingkod sa palasyo. Nakita niyo yung requirements? Mahigpit. Una, sa angkan ng hari at maharlika. At ito yung mga requirements. Walang kapansanan, makisig, matalino, madaling turuan. May malawak na pang-unawa at karapat dapat maglingkod sa palasyo. Favorite mo nga kasi yan siya. Next. Ano daw yung gagawin kung bakit sila pinapakuha? Tuturuan din sila ng wika at panitikan ng mga taga-Babylonia. So, ibig sabihin, mukhang gagawin silang citizen. Di ba? Mag-aaral sila ng mga... Gano'ng kahirap mag-aaral ng panibagong language? Si Arjun nga gusto agad ipasok si Gami sa Chinese school. Sabi ko, walang marunong mag-Chinese sa ating dalawa. Ayoko mag-aral ng Chinese. Verse 5, inutos ng hari na sila paglaanan ng pagkain at alak araw-araw mula sa kanyang sariling pagkain at alak. Ilang taon daw? 3 taon silang sasanayin bago maglingkod sa hari. Sino dito yung mga nag-ROTC? Ano yung tawag sa inyo? ROTC ba yun? Di ba 1 year yun? 1 year ba yun? 2 years? 2 years. Para i-training at maging reserved, di ba? Tagutin mo lang yung tanong ko. Reserved. Para maging reserve. Ito po, parang ganun ang gagawin sa kanila. Para silang magiging, ite-training sila for 3 years para mag-serve dun sa government ni King Nebuchadnezzar. At ang ganda ng mga requirements niya. Di ba? Talagang magiging maganda ang military nila. Kung ganyan ba naman ang kanilang requirements eh. So, 3 years of training, sinabi pa dito na magkakaroon sila ng bagong education, tuturuan sila ng wika at panitikan, ng language, pakakainin pa sila ng sariling pagkain. Nung time po kasi ni Daniel, napakahigpit ng God regarding sa pagkain. 'Di ba? Bawal mo kainin ang mga karne na ganito. Ang pwede mo lang kainin na karne is ganito. Hindi ko kasi memorize eh. Pero mahigpit ang God sa pagkain nung time ni Daniel. At binigyan pa sila ng bagong career. Ang kinuha nila is mga kabataan. So, si Victor siguro hindi napapasa dyan. Adult ka na, di ba? Mga youth pa lang to. Mga kaedad nila Mimay pero lalaking version. So, next, basahin natin ang verse 6. Kabilang sa napili ay ito na, Daniel, Hananias, Misael, at Azarias na pawang nagmula sa lipi ni Juda. Verse 7, imagine, tingnan niyo po ang nangyari. Sa verse 7, binigyan sila ni Aspenas ng mga bagong pangalan.
O, sino kilala nyo dyan? Ang alam nyo lang si Shadrach, Meshach at Abednego, di ba? Pero hindi yun ang tunay nilang pangalan. Ang tunay na pangalan nila ay Hananias, Misael at Azarias. Ito po, ang mga bagong pangalan nila. Si Daniel ay Beltesazar, Shadrach naman si Hananias, Meshach si Misael at Abednego si Azarias. Nung time din po nila Daniel, gaano ka-importante sa Diyos ang pangalan? Napakahalaga, di ba? At ito pong mga bagong pangalan na binigay sa kanila, related na to sa mga Diyos-Diyosan ng mga taga-Babylonia. So, ganyan po yung nangyari. Kumbaga, parang sinasabi ni King Nebuchadnezzar, gagawin kitang isang changed person. Babaguhin ko ang pagkatao mo. Ganon. Ganon na ganon. Hindi naman pala mga Diyos-Diyosan lang. Kumbaga, pati sa culture nila, parang kinalimutan na nila na sila ay mga lipi ng God. Lipi ng Diyos. Okay. Meron pa po kasing sige, skip natin yung verse 8 to 17 kasi running yung time ko. 8 to 16. Pero sabi po dito, ang summary ng verse 8 to 16, pati yung pagkain nga, ay binibigay sa kanila. At itong sila Daniel, sinabi na, wag nyo kaming pakainin yan. Kakainin namin kung ano yung pagkain namin. At tignan nyo, after, kung talaga bang kailangan namin kainin yung pagkain nyo, or okay na kami dun sa talagang diet namin. And then, pagkain po ng taga-Babylonia. Kaso nga, against po yun sa law ng God noong time na yun. So, nag-pray sila Daniel. Di ba si Daniel, nagpe-pray siya ng ilang beses? Yun lang yung sinabi sa Bible na 3 times na designated. Pero of course, lagi siyang nagpe-pray. So, humingi si Daniel ng pass sa God na tulungan niyo pong maipakita namin na okay lang kami sa batas mo. So, lahat ng pagkain na kinakain nila ay nakaayon pa rin sa kautosan ng God. Verse 17. Dahil naghiling nga si Daniel, ang nangyari, nung oras na ng assessment nitong mga kabataan, kasi ang King Nebuchadnezzar, gusto niyang magkaroon sila ng strict diet. Kasi di ba pag may tinitraining ka, more protein. Di ba? Mga ganon. Nabawal nung time na yon. Binigyan ng Diyos ang 4 na kabataan ng kaalaman at kakayahan sa panitikan at agham. Bukod dito, binigyan pa si Daniel ng kakayahang umunawa at magpaliwanag ng lahat ng uri ng pangitain at panaginip. So, ibig sabihin, na-meet pa rin ni Daniel ang requirements ng king. Verse 18. Pagkaraan ng 3 taon na itinakda ng hari sa pagsasanay sa kanila, ang lahat ng kabataang pinili ni Aspenas ay iniharap niya kay Haring Nebuchadnezzar. Ito na po, the moment of truth. Kinausap sila ng hari at nakita niyang walang kapantay yung 4. Kaya't naging lingkod sila diretso dun sa hari. Magkakaroon kasi ng mga assignment, di ba? Pwede kang maging dito sa group nito, sa team nito. Pero silang 4, lahat directly reporting sa hari. Nakita ng hari na sa lahat ng bagay na itanong sa kanila, ilan daw? 10 ulit na mas mahusay at magaling sila kaysa mga salamangkero at mga enkantador ng kaharian. O, di ba? Nagkaroon sila ng integridad sa batas ng Diyos na kahit sila ay pinapakain, essentially binago yung kanilang pagkatao, na-retain kung ano yung pinaninindigan nilang pagsunod sa Diyos. So, skip po natin years later. Ngayon po, sino ang may dala ng Bible na physical? Meron po ulit si Ninong mo. Bibigyan kita ulit ng highlighter, Ninong. Oh. Wala. Wala ka, Mama. Hindi ka counted. Not counted ka. So, lahat po ng walang physical Bible, inaanyayahan ko pong lahat ay kumuha dun sa likod. May mga Bible po doon. At kasama sabay-sabay po tayong magbasa. Pang ilang week na to, 4th week ko na yatang nagtatanong. Naiwan sa van? Sorry, tita. Ganun pala, ayaw palang mabasa. So alam po natin kung saan tayo nagtapos. Di ba? Na binago ang mismong pagkatao ng 4.
Punta po tayo sa Daniel chapter 6. Tuwing pa-guide ako sa kanila, ate. Babasa lang tayo. Kumusta ba yung mga Bible natin? May mga lukot na po ba? Wala pa masyado? Tingnan nyo. Mabango pa. Ito nga, nakasil pa. Nakasil pa yung kay Jalaisa. Okay na po, nandiyan na kayo sa Daniel chapter 6. Later. Waiting. Are you waiting? Nandiyan na po kayo sa Daniel chapter 6. Ilang pong taon ang nakalipas at tignan natin ngayon kung ano nangyari kanila Daniel at sa kanyang mga kasama. Daniel chapter 6 verse 1. Wait lang. Si Haring Dario ay pumili ng tingnan niyo po kanina sino yung haring binabasa natin? Nebuchadnezzar, 'di ba? Ngayon nagbago na, sino na yung hari? Bago na yung haring pinaglilingkuran ni Daniel ay pumili ng 120 pinuno ng mga rehiyon sa buong kaharian. 120. Pumili rin siya ng 3 mamamahala sa pinuno ng rehiyon at mga ngalaga sa kapakanan ng hari. At isa rito, si Daniel. So, kumbaga, 3 pinaka-pinuno, isa doon si Daniel. Si Daniel ang naging pangunahin sa 3 tagapamahala. So, ibig sabihin, siya yung CEO nung 3 ng 120. Siya yung pinaka-pinakauna. At sa mga pinuno ng rehiyon dahil sa pambihira niya karunungan dahil dito, inisip ng hari na siya ang gawing, asa na tayo? Tagapamahala sa buong kaharian. Wow! Na-promote ang ating friend na si Daniel. Kaya, ang 2 kasama niyang tagapamahala at mga pinuno ng mga rehiyon ay humanap ng maibibintang kay Daniel upang wag matuloy ang magandang balak ng hari para sa kanya. Tingnan nyo nga naman talaga ang inggit, Kaka-promote lang dito sa ating friend. Anong nangyari dun sa 3, sa 2 pinagpupunuan niya, tsaka dun sa 119? Naghanap daw sila ng maibibintang kay Daniel upang wag matuloy ang magandang balak. Siguro gusto kasi nilang maging president. Ngunit, wala silang makitang dahilan sapagkat laging matapat si Daniel sa kanyang tungkulin. Dahil si Daniel ay isang taong may integridad. Di ba? Kahit binago na siya, meron pa rin siya integridad. Kaya't sabi nila, tingnan niyo po sa verse 5 kung anong sinasabi nila. Wala tayong mabibintang sa kanya maliban sa mga bagay na may kinalaman sa kautusan ng kanyang Diyos. Napakahusay! Kailangan isasama dun sa pagiging bitter ang God. Di ba? So, eto na nga ang kanyang mga bashers at kanyang mga haters. Verse 6, nagkaisa silang humarap sa hari. Sinabi nila, mabuhay ang Haring Dario. Kami pong mga tagapamahala ng kaharian, mga pinuno ng mga rehiyon at mga tagapayo ay nagkakaisa ng palagay. Mabuti po ay ipautos ninyo sa loob ng 30 araw ay walang sasamba o mananalangin sa ibang Diyos o tao liban sa inyo. Sino mang hindi susunod sa utos na to ay ihuhulog sa kulungan ng mga leon. Ang ganda naman ng talaga ng naisip nila. Matatalino kasi. Di ba? Ang ganda ng mga requirements talaga. So, itong mga 119 na to, matalino din talaga. Ang mga haters, di ba, Akel? Ganyan mag-isip ng paraan para pabagsakin ang kanilang mga hinihate. Minority. Isa lang po si Daniel na majority. Ito na naman tayo. Baka hindi na naman ma-upload tong video na to. Aray ko. Kaya, ito pa, babagoy natin yung boses natin. Kaya mahal na hari, magpalabas po kayo ng ganong kautosan at iyong lagdaan upang maging batas ng Media at Persia. Batas na hindi magbabago na mapapawalang bisa. Siyempre, hari, papakainin mo yung pride ng hari, di ba? Walang ibang pwedeng kang panalanginan kundi kayo lang. So, siyempre, bilang hari, ay gusto ko yan. Ibig sabihin, madadagdagan yung power ko. Di ba? Opo, Gami. At, verse 9, anong ginawa? Gayon nga ang ginawa ni Haring Dario. Eto na, ang majority. Verse 10.
Nang malaman ni Daniel na nilagdaan ng hari ang gayong kautusan, umuwi siya. Lumuhod siya at nanalangin at nagpasalamat sa kanyang Diyos sa isang silid sa itaas ng kanyang tirahan na may bukas na bintanang nakaharap sa Jerusalem. 3 beses niyang ginagawa ito sa maghapon gaya ng kanyang kinaugalian. Hindi pa siya lang dito nag-start. Ibig sabihin, naging habit niya na to. Di ba? Matagal niya na tong ginagawa. Meron na nga siyang designated prayer spot eh. Alam pa kung saan nakaharap eh. Di ba? O, verse 12, ayun na, bumasok na ulit sila yung mga haters. Ngunit binabantayan pala siya ng kanyang mga kaaway. Di ba? Nang makita siyang nananalangin, siya'y kanilang isinumbong sa hari at sinabi, tingnan nyo talaga, ang cute. Hindi po ba't pinagtibay niyo ang isang kautusan na sa loob ng 30 araw ay walang mananalangin sa sinumang Diyos o tao liban sa inyo at ihahagis sa kulungan ng mga leon ang sinumang lumabag dito? Sumagot ang hari, ang kautusan ng Media at Persya ay hindi mababago ni mapapawalang bisa. Sinabi nila, mahal na hari, si Daniel po na isa sa mga dinalang bihag mula sa Juda ay lumabag sa inyong kautusan at 3 beses pa po siya nanalangin araw-araw. Ay, trained na po ako kasi yung anak ko kailangan may storytelling feelings na kami. Nang malaman ito ni Haring Dario, nabalisa siya at maghapong iniisip kung paano maililigtas si Daniel. After all, si Daniel kasi ang favorite niya. Di ba? Kasi siya yung ginawa niyang leader ng 120. Siya yung pinakapunong leader. Verse 15. Nung magkaroon muli ng pagkakataon ng mga kaaway ni Daniel, lumapit ang mga ito sa hari at sinabi, tignan nyo, hindi talaga nila tinantanan. Alalahanin ninyo, mahal na hari, na batas sa Media at Persya na hindi maaaring baguhin ng alinmang kautusan na pinagtibay ng hari. Verse 16, dahil dito, walang choice si Haring Dario, kundi inutos niya na ihulog si Daniel sa kulungan ng mga leon. Ngunit sinabi niya, tingnan niyo sinabi ni hari kay Daniel, naway iligtas ka ng Diyos na buong katapatan mong pinaglilingkuran. Ito po ay isang bansang hindi naniniwala o kumikilala kay Yahweh. Diba? At ito yung sinabi niya. Verse 17, ang bunganga ng kulungan ay tinakpan ng isang malaking bato. Pinasok na si Daniel. Medyo ganito siguro yung itsura. Asan na yun? Ano eh? Ayan. Medyo ganyan siguro. Gami, what's that? Gami, lion. Ano sabi ng lion? Roar. Natakot kayo, di ba? Oh. Ang bunganga ng kulungan ay tinakpan ng isang malaking bato. Tinatakan ito ng pantatak ng hari at ng kanyang mga tagapamahala para hindi mabuksan ng sinuman. Ang hari naman ay umuwi sa palasyo. Ngunit, tingnan niyo ang nangyari sa hari, verse 18. Magdamag itong hindi makatulog. Hindi siya tumikim ng pagkain at ayaw niya ring paaliw. Kasi nga love niya si Daniel. Kinabukasan, maagang nagbangon ang hari at nagmamadaling pumunta sa kulungan ng mga leon. Pagdating doon, malungkot siyang tumawag. Daniel, tapat na lingkod ng Diyos na buhay, iniligtas ka ba niya sa mga leon? Sabi ni Daniel, Sir, yes sir. Hindi. Sinabi niya, tuwang-tuwa talaga ito si Jalais. Oo, ganito po talaga. Buti nga wala pa akong action eh. Wala niyo ko ba kinakanta yung iba? Verse 21, sumagot si Daniel, mabuhay ang hari. Wala pong nangyari sa akin sapagkat ang bibig ng mga leon ay pinatikob ng mga anghel na sinugo ng aking Diyos. Ginawa po niya ito sapagkat alam niyang wala akong kasalanan ni nagawang masama laban sa'yo. Dahil dito, labis na nagalak ang hari at inutos na iahon si Daniel mula sa kulungan ng mga leon. Nang siya'y maiahon na, wala silang nakita kahit man lang bahagyang galos sa katawan ni Daniel sapagkat nagtiwala siya sa kanyang Diyos. Ito po ay trusting God with integrity. Di ba? Kasi alam ng God, kinalulugdan siya ng God eh. Dahil isa siyang taong matapat sa Diyos. Isa siyang tao na kahit pa binago siya ng bagong bansa na pinuntahan niya, bagong education, bagong career, bagong lahat, ay hindi siya nagbago sa kanyang pananampalataya. Ang verse 24, ang mga nagbintang kay Daniel ay pinahulog ng hari sa kulungan ng mga leon, pati ang kanilang mga anak at asawa. Ang cute, ganito yung mga gusto kong revenge.
Ayoko po yung, pag nanonood ako ng movie, tapos binaril, nalulungkot ako kasi parang di mo deserve yung mamatay ng mabilis. Gusto ko yung pinahihirapan ka muna. Ay, oo nga, tita, tama. Ano ba naman, Jana? Hindi pa sila halos sumasayad sa kulungan ay nilapan na sila ng mga leon. Tingnan niyo yung nangyari. Tita, huwag tayo masyadong baka umiyak tayo dito. Pagkatapos, sinulatan ni Haring Dario ang lahat ng tao sa bawat bansa at wika sa buong daigdig. Isinaad sa sulat. Tingnan niyo po yung sinulat ni Haring Dario. Sumainyo ang kapayapaan, inuutos ko sa lahat ng aking mga nasasakupan na matakot at gumalang sa Diyos ni Daniel. At kanina sinabi na ang utos ng hari, parang hindi yun yung sinabi kanina. Parang yun yung kasabihan na memorize nyo pong lahat. Di ba? Hindi yan yung binasa natin kanina eh. Ay hindi magbabago at mapapawalang bisa. Yun yung sinabi, anong utos ng hari hindi mababali? Ganun po ba? Sige na nga. Sige na nga. Tingnan nyo po, dahil sa pagkakaroon ni Daniel ng integrity sa kanyang pananampalataya, sa Diyos na kanyang sinasamba, pati yung hari, nagbigay ng ordinansa. Di ba? Sapagkat, sabi pa po dito sa verse 26, siya ang Diyos na buhay at mananatili magpakailanman. Hindi mawawasak ang kanyang kaharian at mananatili habang panahon ang kanyang kapangyarihan. Siya ay sumasaklolo at nagliligtas. Gumagawa siya ng mga kababalaghan sa langit at sa lupa. Inililigtas niya si Daniel mula sa mga leon. May special mention pa rin si Daniel. At naging matagumpay si Daniel sa panahon ni Haring Dario at sa panahon ni Haring Ciro ng Persia. Isipin po ninyo si Daniel, na taong may integridad, na kahit nagbago yung batas at kaharian na kanyang pinaglilingkuran, hindi siya nagbago. Yung pagiging devoted niya sa Diyos na kanyang sinasamba ay hindi nagbago. Kahit pa sinabi na ito yung mangyayari sa kanya, hindi siya nagbago. Di ba nabasa natin kanina, nagpapasalamat pa nga siya. Katulad ng kanyang kinagawian. Bakit kaya? Hindi kasi yung chapter 6 ang start ni Daniel eh. Chapter 1 siya nag-start. At na-skip natin yung chapter 2, 3, 4, and 5 kung saan yung kanyang integrity ay binibuild niya. Dahil kinuha siya, bata pa lang. Napakahirap na ikaw ay isang bata at may mag-migrate ka. Mimay, Tita Maris, pwede po bang si Mimay mag-migrate daw sa US next year? Ay, hindi. Bawal daw, Mimay. Sorry. Isipin mo, ikaw ay isang teen, wala kasing age eh, pero sinabi dito, nakabataan. Si Arjun, hindi nakabataan, matanda na rin yan. Pero kung ikaw ay isang kabataan na nag-migrate sa ibang lugar, napakadali mo pang babago eh. Napakadali mo ma-influence. Kayo nga po na nag-41, tita, no, tama? 41 years old, nababago ka pa rin, tita, di ba? Napakadali kasi natin ma-influence. Lalo po sa panahon ngayon na ang daming influencers. Di ba? Paano mo ngayon paninindigan ang iyong integridad? Oo, tita, kung nagbabago ang trend. Kailangan meron ka rin Daniel chapter 2 to 5 na pagbibuild ng integrity. Siguro ito tayo ngayon, ito yung Daniel chapter 1 natin. Ito, sa panahon na to. Itong mismong araw na to. Umpisahan na natin i-build. Ano ba yung i-build? Ba't hubogin ang ating integridad. Sorry po. Ang arte. Simulan na natin. Pagtrabahuhan na natin ang ating integridad. Ngayong araw na to, magdesisyon tayo. Sa lahat ng ating ginagawa, sa lahat ng ating sinasabi, sa lahat ng ating desisyon, sa lahat ng ating actions, para saan ba yan? Di ba? Hindi po nabuo ang integridad ni Daniel pagpasok niya doon sa kulungan ng mga leon. Nabuo yon ng ilampung taon. Hindi rin po, pag ikaw ay may integridad, ibig sabihin safe ka na. Tingnan nyo nga nangyari kay Daniel eh. Di ba? It just means na if ikaw ay manatiling nananampalataya, yun ay dahil ang Diyos mo ay si Yahweh. Hindi dahil hindi ka magbabago, hindi dahil hindi ka mapapahamak, kundi dahil naniniwala ka na ang Diyos mo ay si Yahweh. At kahit ano pa yan, kahit
nabaha talaga kayo ng tuluyan kanina, tita, at hindi kayo nakarating. Pero salamat po nakarating kayo. Si Yahweh pa rin ang sasambahin mo. Di ba? Kahit, ano yung sinend mo sa akin, Des, na ano, yung 5.8 magnitude na lindol? Kahit lumindol pa, si Yahweh pa rin ang sasambahin mo. Kahit ilang ikot po kayo sa eroplano kagabi, dahil hindi kayo makaland sa lakas ng ulan, si Yahweh pa rin ang Diyos na sasambahin mo. Kahit ano pang sitwasyon, kahit saang lugar, kahit anong language, kahit anong pinagdadaanan mo, kahit may sakit ka, oo nga, si Yahweh pa rin ang sasambahin mo, ang pananampalatayaan mo. Ang daling sabihin, no? Pero taon po yung ginagawa. Kasi magsisimula ka ngayon eh. Kaso pag alis natin dito mamaya at nabaha, tapos yung van ni tita, naniniwala ba tayo sa sa knock on wood? Napakahirap kapag ikaw ay nasa sitwasyong mahirap. Tapos hahanapin mo yung integridad mo. So wag mo dun hanapin. Hanapin mo kung saan madali ka pa. Kung saan kaya mo pang hindi, kung kailan hindi umuulan. Dun mo i-build yung integrity mo. Para kahit mabaha ka, okay ka lang. Kung kailan hindi lumilindol, dun mo i-build yung integrity mo. Para kahit lumilindol na, okay ka pa. And whatever happens, mapahamak ka man or hindi, babalik si Jesus Christ. At doon mo mararanasan ang bunga ng integridad mo. Hindi po dito sa mundo natin, dahil dito sa mundo natin napakaganda, mga minority nga na sinasabi ni Tito Eugene, di ba? Napakarami pong hindi aayon sa gusto natin. At kasi nga, yung gusto rin natin, pabago-bago rin. Di ba? Kung dito tayo sa mundong to maghahanap ng integridad, wala tayong makikita. Kailangan natin ng tulong ng Diyos. Dahil nga ang marks ng isang disciple, kung ikaw ay isang disipulo ni Jesus Christ, ikaw ay matututong mamuhay ng mga integridad. Ang integrity na pinanggagalingan mo ay dito. You first believe. Anong pinaniniwalaan mo? Paniniwalaan mo lang ang bagay na alam mo eh. Hindi ka pwedeng maniwala sa bagay na hindi mo alam. Ngayon, kailangan natin paniwalaan kung ano ang katotohanan. Maniwala tayo sa Diyos at sa salita niya. Kasi diyan natin makikita lahat. Kung paano nga ba tayo, kanino nga ba talaga tayo magtitiwala sa mga panahong nahihirapan tayo at lalong-lalo na sa mga panahon na hindi tayo nahihirapan. Kanino tayo kanino tayo magtitiwala sa mga panahon na napakasaya natin? 'Di ba? Yan ang mas mahirap eh. Kaya nga po marami daw nako-convert na Christians sa pag naghihingalo na. Kasi doon kahirap na hirap. Kasi napakabuti ng Diyos, inaalaw niya pa rin po talaga na hanggang sa huling hininga mo, pwede ka pang lumapit sa Kanya. Pero gusto ba natin yun? Alam niyo yung kanta natin, Come, now is the time to worship. Now is the time to give your heart. Because, teka, babasahin nga natin yung lyrics. Kasi may sinasabi doon na, one day, every tongue will confess you are God. Lahat daw ay magsasabing ikaw ang Diyos. Lahat daw ng tuhod ay luluhod. But still, the greatest treasures remains for those. Ang Tagalog na naman. Ang kayamanan ay mapupunta doon sa mga taong pumili sa'yo ngayon, who gladly chose you now. Huwag natin antayin na tayo ay naghihingalo bago tayo humingi ulit ng tawad sa Diyos. Bago tayo sabihin na, Ama, sorry kasi sinayang ko yung buhay ko. Sana tanggapin mo pa ako kahit naghihingalo na po ako. Hindi doon. Kasi hindi mo na siya mapaglilingkuran. Ngayon natin to gawin. Di ba, Gami? And then, once na maniwala tayo sa katotohanan ng Diyos, sabihin natin yan. At kung nasasabi na natin, di ba kung ano daw ang sinasabi mo, yun ang nangyayari sa'yo. Tama, mali? Kaya si Mama nagagalit po yun sa akin kapag sinasabi kong ano yung sakit ng ulo ko. Hindi, pero logically, at saka realistically, kung ano yung sinasabi mo, yun talaga yung gusto mong mangyari. Yun yung galing sa puso mo. What comes out of your mouth is the issue of your heart, di ba? So kailangan, ang sasabihin natin at ipapamuhay natin ay yung katotohanan natutunan natin sa Diyos.
kailangan natin isabuhay ang integridad. Ngayong araw na to, mag-start tayo ngayon. Total, di naman na umuulan. Joke. Pinasok pa yung ulan. To live with integrity is to consistently live what we believe before God. Kailangan po ang integrity, ito ay consistent. Hindi po ito pabugso-bugso lang katulad ng ulan sa mula pa kagabi. Di ba? Hindi mo alam kung kailan dadating, kung kailan mawawala. Ang pangit ng ganun sa tao. Di ba? So, to close po, basahin natin itong sinasabi sa Proverbs 10 verse 9. Whoever walks in integrity walks securely. Kumbaga parang wala kang kinatatakutan. Kahit ano mangyari sa'yo, okay ako kasi ang Diyos ko ay si Yahweh. Di ba? Ang gandang yan yung claim mo. But who makes his way crooked, or ang mga taong pasway-sway na lang dyan, will be found out. Ang hirap po maging indecisive. Speaking, ako sa akin na po ito nung gagaling kasi talagang feeling ko ako yung president ng mga indecisive na tao. Napakahirap. Kaya manindigan tayo sa katotohanan kasi ang salita lang ng Diyos ang hindi nagbabago eh. Kung ang isip natin, ang pagbabasihan natin ng pagiging integridad. Alam ko, marami po kasing tao na naniniwala dyan. May maprinsipyo ako, di ba? Pero hindi natin kailangan ng prinsipyo ng tao. Kailangan natin is yung prinsipyo ng Diyos. Dahil yun hindi nagbabago. Ang prinsipyo ng tao, may may bias. Di ba? At saka po nagbabago yan, depende sa sitwasyon. Pero ang prinsipyo na galing sa salita ng Diyos, it remains constant. Kaya doon tayo kumapit. Kasi ang Diyos natin, hindi yan nagbabago. Ang salita niya ay hindi nagbabago. Aming Amang Yahweh, dakilang Diyos, tulungan niyo po kami na mamuhay ng may integridad. Mahirap po, Ama, pero kung sasamahan niyo po kami at tuturuan, for sure po magagawa namin ito. Hindi po namin, Ama, alam kung anong first step na kakailanganin namin gawin para po magkaroon kami ng buhay ng isang disipulong may integridad. Pero ang alam po namin, Ama, ang unang kailangan namin gawin is magpakumbaba sa'yo at humingi ng tulong. Dahil wala po talaga kaming kayang gawin, Ama, kung hindi niyo po kami sasamahan. Bigyan niyo po kami, Ama, ng mapagpakumbabang puso, ng mapayapang isip para sa lahat po ng sitwasyon na kailangan namin marinig ang tinig mo, ay marinig po namin. Tulungan niyo kami, Ama, na sa iyo kami lagi umasa at hindi po sa aming mga sarili. Ama, tulungan niyo po kaming maging kalugod-lugod sa harap mo. At nasasabik na po kami, Amang, makapiling ka pang habang buhay sa pagbabalik ng inyong kaharian. Kaya tulungan niyo po kaming makalakad kami ng matuwid kahit napakahirap, Ama. Samahan niyo po kami at ituro niyo po sa amin ang daan na dapat naming tahakin. Ang bawat desisyon po namin, Ama, ay inyong gabayan para hindi po kami malalayo at maliligaw. Tulungan niyo kami, Ama, sa lahat ng pagkakataon ng aming buhay. At i-remind niyo po kami lagi na humingi po sa inyo ng tulong. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesucristo. Amen.